Aiko Garcia. Ang dami ng Garcia sa Viva Max. Anyway, ang tatatandaan ko, ikaw yung probinsyana, tama ba? Yes po. From the roaster na yun. Saan ka nga galing na probinsya? EPL, Zamboanga, Cebu. Ayun, si Bugay, wow. Kung kailan ka huling nakabalik doon? Siguro 3 years ago na. 3 years ago. So yun, okay. So matagal ka na sa Manila? Dahil nakikipagsapalaran ka talaga? Yung mom ko nakikipagsapalaran. Ano to, pangarap mo ba talaga mag-showbiz o may iba kang target sa pagpunta mo ng Manila? Nasa province ako, pinangarap ko lang talaga makapunta ng Manila. Kasi akala ko pag nasa Manila ka na maging artista. Hindi eh. So artista talaga ang gusto mo. Ayan yung mindset na taga-province eh. So, pinangarap ko lang yun. Alam ko naman na malabo eh. Parang yun lagi ko sinasabi na labo naman yata na pangarap na yun. So, hindi ko na siya pinansin. Basta nag-focus lang ako pagdating dito. Makasurvive kami araw-araw. Hindi makapag-aral. And then, yun lang. Sino kami? When you say kami? I mean, mom ko. Ang dalawa kayong lumuwas. Ano yun? Kakapilit mo? Hindi. Hindi naman. Parang, paano ba? So, sobrang hirap dun sa province. So, yung mom ko parang nag-decide siya na magpagsapalaran dito. Sinama ka? Nauna siya ng parang a year na eh. Naiwan ako doon. Tapos, ayun, nag-decide siya na sumunod ako dito. Ilang taon ka nun? Bata pa. Mga ilang years na ba kami dito? 5 years na. Ay, hindi. Mga 10 years na rin ata. Panganay ka ba? Pangalawa. Bunso. So, ilan ba kayo? 2. So, si Bunso ang kinuha. Kasi yung brother ko, maaga din nag-settle. Nag-family. Kasi usually sa province ganun eh. Maaga nakapag-asawa. So, nung lumuwas ka dito, bit-bit mo sa utak mo yung parang, pag nandun ako, baka ma-discover ako, baka mag-artista ako. May ganun. Actually, hindi. Hindi ko siya inaasahan or in-expect. Kasi alam ko, wala akong kakilala. Sabi ko lang, pero dream mo? Dream ko siya. Childhood dream ko siya na kinikim-kim ko lang. Tinatago ko lang kasi pag sinabi ko, parang feeling ko pagtatawanan ako. Ayun. Tapos, hindi ko lang na siya in-open up. Basta focus lang ako sa school. Tapos, sino ba mga ina-idolize mo noon? Mga napapanood mo? Madami. Sila Maha. Yan. Tapos di ko in-expect yan na makikita ko na rin paunti-unti yung mga si Julia Barreto. Ayan. Crush ko. Celebrity girl. Crush ko yun. Yan. So, ngayon, paano ka naman na-discover? Or paano ka napunta sa showbiz? Yung journey mo, pakikwento. Ayun na, after school, mga around 2022. So, nag-work agad ako for like less than a year. So, habang nasa office. Kasi tinapos mo? Ang-graduate ako na BSBA, Major in Financial Management. Wow! Tapos, parang hina. Ayoko ng numbers. Ewan ko. Basta yun yung course na kinuha ko. Kasi sa school namin, parang dalawa lang yung option. Pwedeng education ka or business course. Sabi ko, hindi ko kaya magturo. Parang wala sa ano ko yan. So, nag-business course ako. Kahit mahina ako sa numbers. Tapos, and then, ayun, nakapagtapos. Tapos work agad. So, nung time na yun, nasa office na ako, naisip-isip ko ka. Pinangarap ko mag-artista nun. Sabi ko, labo naman yata. Baka para sa magiging anak ko na yan. Kasi parang wala naman ako nakikitang chance. Sinasabi ko nga, nasa office na ako sa bahay. Sino namang maghahanap sa akin na pag-a-artistahin ako. Tapos, isip ko nun, hindi rin ako nag-audition. Ganyan. So sabi ko, wala na yung pangarap ko na yan. And then biglang, ayun, may nag-reach out sa akin. Kasi nakahiligan ko mag-photoshoots. Mag-use na mga photographer. So, doon ako na hanap nung photographer din siya, ng naging handler ko ngayon. Sabi niya, gusto mo bang Viva Max? Pero that time, syempre, inisip ko, hindi ko kaya mag-sexy. Tapos iniisip ko pa nun, baka hindi totoo. Tapos
Tapos, dinedma ko lang for 3 months ata. Tapos, in-invite niya ako for a car show event daw. So, that time, sabi ko, hindi ko pa na-try mag-car show. Eh, di ginog ko. Pero yung time na yun, binitbit niya na ako dun sa handler ko. Pinakilala niya na sa akin. Ayun na, dun na. Tita Jojo? Si Tita Jojo. Tapos, nung ko nalaman, okay, siya yung manager yun nila, AJ pala. So, sabi ko, totoo naman pala. Pero, tapos nag-ano pa ako doon, parang doubt pa din kasi sexy nga, hindi ko kaya. Iniisip ko, hindi ko kaya. So, hindi na nagawa yung car show? Eklay lang yun? Eklay, ano lang niya. Excuse lang pala yun. Tapos, ayun na, doon na nag-start. Na, wala, nasimulan ko na. So, tinuloy-tuloy ko na. So, pagkatas nung mamit mo si Jojo, win-workshop ka ba? Anong mga pinagawa mo? Diretso na dito? Diniretso niya ako agad mag-support nun. Yung kay Direk Roman, Baliktaya. Tapos sabi ko, wala, hindi na ako pwede umatras kasi nasimulan ko na. Wait, nauna Baliktaya sa Pantasya? Yes po, nauna yun. Support ng role. Tapos nilagay ka sa Pantasya. Tapos, nung competition kayo. May nag-scout na sila ng candidates na. Sabi ko, okay. Naisip ko din, sana makapasok ako. Kasi yun yung way na isip ko na, parang magandang start. Tapos, tuloy-tuloy yung Para kayo nag-workshop kasi doon. Ayun. Nakapasok ako dun sa... Ano tawag sa inyo nila doon? Di ba may mga title kayo doon? Pretty Young Thing. Pretty Young Thing. Pretty Young Thing. Okay. Tapos, ilan kayo naglaban-laban? 8. Kayo ni... Anong nakuha mong place? Grand winner kami ni Angelica Hart. Natay. Tapos after that, ilang saang unang movie kasi naba? Haliparot yung parang launching. Sino director na? Si Direk Bonifacio. Yun ba yung kasama si Maui? Yes. Ayun. Doon niya sinabi na pinapasa na niya sa'yo yung Pantasya ng Bayan, image. Tinanggap ko naman, di ba? So, medyo ilang taong ka na bang nag-Viva Max? May 1 year na ba? 1 year. So, sa 1 year na yun, okay lang sa'yo. Nung bago ka lang pala pumasok, nilagay mo na sa isip mo na, naku, pagpapantasya. Kasi nga, Pantasya girl ka, natural, pagpapantasyahan ka, okay lang sa'yo yun. Okay lang. Hinanda mo emotionally. Emotionally, parang tinanggap ko na siya na ito na yung magiging career tsaka work ko talaga. Kumusta so far? Ano mga nabago sa buhay? Unang-una, syempre, ibang experience talaga yung binigay sa akin ng showbiz. Pagiging public figure, so, andun yung medyo conscious ka na sa mga sinasabi mo, ganyan. And then, mga nakilala, ayan, yung mga circles of friends na nandyan, iba na, parang yung mga nagkakaroon na ng connections kasi nasa showbiz ka. So, yun. Sino so far mga friends mo sa showbiz? Sa showbiz, yung mga Kapada mo? Kasabayan ko, usually yung kabatch na nakasabay kong pumasok. Lalo na yung Pantasya Girls. So, talaga yung unang naging circles ko. And, ayun, just mga naka-work ko din sa mga projects. Wala yung regrets na iniwan mo ang opisina? Wala naman. Actually, wala naman. Ito talaga gusto. Pero ano yun, alam mo before pa, nung nasa province ka na maganda ka, may nagsasabi sa'yo, oy, artistahin ka, gano'n? Parang wala. Kasi nung lalo na sa batch namin, nung mga friends ko, magaganda sila eh. Kumbaga, nasa lang ako. Dulo. Kasi mga mistisa sila. Hindi ka minumuse sa school. Hindi. Kasi ang daming maganda talaga. Tapos mga mistisa nga sila. So ako talaga morena talaga ako. Pero alam mong marunong kang write? Alam mo may ibubo ka agad? Hindi din. Pinangarap ko lang siya. Parang pag nakakita ko ng mga artista sa TV, ganyan. So, parang gusto ko yung ginagawa nila. Ganun lang. Pero yung na kakayanin ko, ganyan, hindi ko masyado in-expect yun. Pero tingin mo ngayon, nakaka-arte ka na? Nakaka-arte na. Lalo na dun sa Haliparot, parang prepare ko talaga yun siya.
emotionally, mentally, ganyan. Nagpa-practice ako sa bahay. Tapos, Sino ka practice? sa salamin lang. And, tinatry kong umiyak na hindi ganun kapangit. Mga ganon. Tapos yung pag nagsalita ako, control dun sa bibig. Actually, malaking bagay nung nag-support ako dun sa Call Me Anna, kay Direct Mac. So, ang comment niya, kasi parang isang scene yun, tapos may mahabang lines. Sabi niya sa akin, nakaka-arte ka, may potential ka. Ano lang, workshop lang sa control mo sa bibig mo, ganyan pag nagsalita ka. So, tsaka sa mata kasi. So, doon ko na okay, kailangan pala yun. So, tinitake note ko yung mga ganong comments ng director. Tapos, pinapractice ko siya in front sa salamin. Yan. Dahil, anong goal mo? Anong ultimate goal ni Aiko? Hindi lang ako makilala bilang sexy star, kundi magaling na artista. I-rate mo nga sarili mo ngayon. Nasaan ka na? Sa 10. Sa 10. Hello? Siguro feeling ko nakalagpas naman ako ng 5, mga 7. Wow. So, tatlong hakbang pa. More experiences pa. Sino mga paborito mo ng leading men? Yan. Wala mong ganun karami na. Si Matt Francisco. And Aerol, ayun, magaling sila eh. Sila yung nakasama ko sa Heliparot. So, thankful din ako kasi isa din yun sa nakakatulong na mai-deliver mo maayos yung role mo. Pag sobrang magaling din yung ka-eksena. Magaling sila parehas. Kaya, thankful din ako. Sinaano kasi, di ba, syempre, goal din nila maging mainstream or makagawa ng wholesome. Sina, tawag dito, sina Angeli, sina Asi, yung mga nauna sa'yo, yung mga Reyna, ang sinasabi. So, ibig sabihin nun, pag sila gumano na, kayo naman yung magre-Reyna. Kayo naman yung magiging royalty. So, tingin mo malapit na yun? Sa ngayon, malayo pa. Makikita ko malayo. Pero, yun nga, pero nandun ako na kailangan prepare ako kung darating yung time na yun. Hindi ko sasayangin ng chances pag dumating. Ayun. Kaya, sobrang focus din ako pagdating sa acting din talaga. Alam mo, in fairness sa mga Viva Max na babae, magagaling umarte. Arte talaga. It's just that yung genre, sabi nga nila, hindi wholesome. Pero, ang tawag dito, hindi siya madali, di ba? Saan mo kinuha yung tapang? Parang ako nag-alter ego. Pagdating sa mga sexy scenes, parang nakikita kong hindi ako yun. Parang iba, hindi ko ma-explain na kasi pagkausap kita ngayon, parang kiming-kimi, alam mo yun. Diba? Pagdating doon, sobrang, hindi man lang ako kinakabahan. Tapos, may times pa na, hindi ko maalala na ginawa ko yung eksena na yun. Wala. Pag sasabihin na sa akin, uy, may ka pala. May sapi. May sapi. Sasabi nila, uy, may threesome scene ka pala dun sa, ano yun? Saan yun? Ianuhin ko pa. I-recall ko. So, iniisip ko, baka alter ego ko yun. Kasi pag ginagawa ko yung mga na eksena, sobrang bilis sa akin na hindi ako kinakabahan. Yun. Wow, may ganong may ganong, eksena. Pero like, let's say financially, meron mga nabago na rin sa buhay mo. Are you a breadwinner? Hindi naman totally. Kasi yung mom ko, hindi rin siya talaga umaasa sa akin. Konting help lang sa kanya, ganun. So ngayon, nag-start pa lang din talaga. Kasi hindi naman sa dami ding artist. Sa ngayon, hindi naman parang every month ilang projects yung pentad. So, sa ngayon, parang paunti-unti. Nagjo-joyride ka pa din? Nagjo-joyride talaga ako minsan. Oo. Nakunan pala akong video doon, no? Sumakay ako, no? Nag-angkas, gano'n. Oo. Ay, yung ba next goal mo? Kotse? O bahay? Bahay muna. Iniisip ko, bahay muna talaga. Speaking of your mom, ano parang reaction niya? Kinausap mo ba siyang masinsinan before? Plunging? Umiyak siya noon. Parang, anong nangyari sa'yo? Bakit naisipan mo? Parang gano'n. Tapos, siya, parang worried siya. So, nung time na yun,
buti na lang din, nandiyan yung mga ibang family ko. And then, friends niya, na nagpapaintindi sa kanya na, hindi yan kasi work lang yan, ganito, ganyan, kailangan, kung gusto niya, support tayo. And then, siya, parang na-open yung mind niya pagdating doon. So, thankful naman ako na hindi ganun ka-hirap yung naging, namin, process namin sa pagtanggap sa bagong work ko. So, ano tawag dito? Sa assessment mo sa trajectory mo, nangyayari naman yung mga in-imagine mo before? Hindi ko pa nakikita talaga fully, pero umaasa ako pa na nagpe-pave way siya dun sa mga gusto ko talaga. Ano height mo? 5'2". 5'2". Beauty queen hindi mo pinangarap? Hindi. Kasi hindi kaya. Pinay na pinay ang beauty niya. Hindi kaya. Hindi kinaya ng height. Kasi sa probinsya, tuyo. Tsaka bago. Wait lang. Mahirap ba kayo? Direct ang tanong. Mahirap kayo? Yes, mahirap lang talaga kami. Kasi wala din akong dad na parang, naaga siya na wala. And then, wala din talaga siyang, yung time na nabubuhay siya, wala din siya sariling talaga. So, parang yung mom ko yung breadwinner sa family namin. Right. Kaya, mahirap din. Tapos, province pa. Ang hirap doon ng So, nung iniwan ka ng mama mo for a while, sino kasama? Brother ko, tapos lagi siyang gala ng gala na. Kaya, parang halos mag-isa ako sa bahay. Ganun. Tapos, basta focus ko lang nun. Magtino ako mag-aral, makapagtapos. Ganun lang iniisip ko. Kasi namdam ko na yung hirap sa buhay. Kaya rin, isa rin siguro na hindi ko magawang magloko. I mean, barkada or nag-asawa ng maaga. Hindi ko siya nagawa dahil sa hirap ng buhay. Speaking of asawa, muna yun, no? Pero may boyfriend ka ba? Wala akong boyfriend. Nagka-boyfriend ako bago pumasok sa Viva. Yun yung last relationship ko. Nagkataon din na naloko ako. So, okay. Makain na. Kailangan na. It has to happen. Niloko ka? Niloko ako. So, yung pag-ano mo ngayon, I'm sure may lumiligaw. Deliberate ba na ayaw mo muna? Or? Actually, walang nangliligaw. Lagi nila sinasabi, posibleng wala kang jowa. So, lahat sila, parang yun yung impression. Tapos, iniisip pa nila high maintenance. So, walang naglalakas loob talaga. Yung sinasabi namin, hindi lang ako single Parang group of friends namin single. Ba't tayo walang mga jowa? Ganyan kami. Tapos, pag nagsama kami, sabihin pa nila, magaganda kayo, wala kayong jowa, posible. So, wala talaga. Walang naglalakas loob. So, kumusta social media mo? Supportive ba ang fans mo o marami ka bang bashers? Sa ngayon, wala namang basher. Thankful naman ako. Puro pero mga support lang. Yung medyo bastos? Ay, hindi may iwasan. May ilan. So, kasi apaka-supportive ng family ko. Minsan nga sila pa yung pinagsasabi ko, yung patulan. Kasi inaaway pala nila. Kaya natatawa ako. Minsan yung nanay ko pa nagkakwento, yung may nag-comment ng ay inaway namin. So, huwag niyo nang patulan. Minsan naman, pag parang nasa mood din ako na parang, sino ito? Nagko-comment na dinidelete ko. Sabi ko, sige, masipag ka mag-type. Type mo ulit yun. Ano yung worst? If you don't know. Parang mahirap na ba yung kitaan? Parang ganun yung mga comment. Kaya ka na naghuhubad. Yung mga ganun comment. Tapos, minsan nire-reply ko, hindi naman. Mga ganun. Hindi na ako personally, hindi ako affected na. Hindi na siya talaga tumatalab sa akin. Kasi, parang I understand na sa mga, lalo na sa labas, na wala sa ganitong industry, hindi talaga nila parang fully maintindihan. So, nandun yung ko na, okay, ikaw lang intindihin ko, parang gano'n. Hindi ko na talaga siya tinitake. Anong project ginagawa mo? Sa ngayon, medyo busy kami sa events. Ano lang, event?
Like, may casino or may mga invite kami sa labas, ganyan. Meron kayong sideline. Tapos, siguro by March, pero wala pang final, sketch. Tsaka wala pa talaga yung final, kick-off ng project. Pero may parang they're cooking something. They're cooking something for me. March siguro. Ano extracurricular activities mo? Like, pag hindi ka nag-shooting, anong ginagawa na Ako, focus lang ako sa bahay. Minsan, nakaskad ako mag-workout. Kung ano yung mga daily routine ko, ganun lang. Marunong kang luto? Hindi ako nagluluto. Sa ngayon, hindi ako nagluluto. Mga take out. Order. Pero nilipat na ako. Doon na, mag-practice ako magluto. Kasi doon sa nalipatan ko, walang lutuan. Parang kasi, mabilis ang lipat ko yun eh. So, sabi ko, microwave lang ang meron. So, ginagawa ko, nanay ko yung pinagluluto ko. Dinadala niya sa Kasama ba kayo? Hindi po. Nasa may San Mateo siya. Niluluto niya yung food, tapos dinadala niya sa amin. Sanay ka na sa buhay Manila. Ilang taon na yun since pumunta ka dito? Mga 10 years na rin. So, sa 10 years, nakuha ko yung goal mo maging artista. Hindi ko in-expect talaga. Pero kung hindi ka na-discover nung scout, yung nagdala sa'yo kay Jojo, mag-audition ka ba? Halimbawa, napabalitaan mo sa Viva, may mga opening, na may lakas na loob ka bang gawin yun? Wala talaga. Aantay ka. Kasi, confident, nag-aantay na mali-discover. dasal lang. Lord, ikaw na bahala. Hindi ko alam kasi una-una, wala talaga akong, parang lakas ng loob mag-audition. Tapos, nahiya pa akong sumayaw, ganyan. So, wala talaga. Kasi, Ngayon, ka na. Nung sa A-list. Pinasayaw ako ni Viva, kailangan ko sumayaw. Yun na siya. Nakakatuwa nga din eh. Kasi dumating talaga sa point na inisip ko na, hindi na talaga matupad yung pangarap ko. Kasi dito lang ako sa office eh. Sino kukuha sa akin? Work lang ako doon. Yun. Nakakatuwa lang. So, mama mo okay na ngayon? Nakikipag-away na sa fans? Nanay ko talaga. Ang kulit lang. Ayun, okay naman. Anyway, good luck. More power to you. Baka may mga gusto kang i-promote. Ayan, pwede po kayong mag-subscribe at manood pa rin ng movies ko sa Viva Max. Diyan pa rin yung Haliparot tsaka papalit-palit, palipat-lipat. Thank you!